po sa sinabi ng Panginoon sa John chapter 9, nung ang Panginoon po ay may gagawin. Amen? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, may gagawin si Lord. Sabi po ng Panginoon dito, nang may gagawin na siya, ang sabi niya sa verse 4, kailangang gawin natin. Amen po ba? Pag sinabing natin, sino kasama ni Lord? Okay. In short, ikaw at ako, amen? Sinasama ng Panginoon. No? Sinasama tayo ni Lord. May gagawin siya. Actually, ito po ay isa po itong magandang maunawaan po natin. Kasi alam nyo, marami pong mga mananampalataya, lagi nilang tinitignan na kung wala ang Diyos sa'yo, wala kang magagawa. Tama. Pero alam nyo, nakaka-amaze kay Lord. Siya rin po. Kung wala ka, no? Hindi rin po siya makagagawa dito sa ibabaw ng lupa. Ganyan po katindihan. Bakit? Kasi nga sa'yo binigay yung authority. No? Kumbaga, sabi ni Bishop Herbie noon, pag nag-lay hands ka sa may sakit, halimbawa, no? Ikaw ang magle-lay hands, si Lord ang magpapagaling. Yan. So kasi nasa iyo yung authority. No? Ako lagi kong naalala pag ito pinag-uusapan, lagi kong naalala yung senaryo kay Moses. No? Si Moses po, nung may gagawin ng Diyos sa Israel, sabi niya, narinig ko ang dalangin, ang hibik ng aking bayan. Kaya sabi ng Panginoon, bababa ako at tutulungan ko ang bayang Israel. Ilalabas ko sila sa pagkaalipin. Pero alam nyo, basahin nyo ang Bible, si Moses po ang naglabas sa Israel. Andyan pa ho ba kayo? So, ibig sabihin, bagamat makapangyarihan ng Diyos, hindi ho siya gumagawa ng walang kasamang tao. 2 Corinthians 5, verse 20. 5 verse 20. Yan. Okay? Sa English, maganda po ito eh. Tignan natin sa English ha. Kasi sa Tagalog, medyo, ang nakalagay lang po doon. Okay. Sige, basahin muna natin sa Tagalog para makita po ninyo yung kaibahan. Sabi po sa Tagalog, kaya nga, kami mga sugo ni Kristo. Hello? Sabi po ni Apostol Pablo, no? Kami, o tayo, tayong mga mananampalataya ay tinawag din pong sugo. Sabi mo sa katabi mo, sugo ka din. Sabi po rito, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo, wow, ang Diyos mismo ang nakiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Wow. Naget niyo po ba? Naget niyo po ba? No? Tingnan niyo po ha, ang Diyos mismo ang nakiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo na kayo sa Diyos. Grabe po, no? Ibig sabihin, pag ikaw ay sugo o ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, parang ikaw mismo, no, yung nagiging tagapamagitan sa tao din. Wow. Sa English po, ito po nakalagay. Ito, medyo familiar po sa atin ito. Sabi po sa English, so we are ambassadors of Christ. Wow. No? Nakita niyo po yun? We are ambassadors of Christ. Alam niyo po yung ambassador, mga kapatid? No? Ang ambassador po, amen, yan po ay mga maririnig niyo po yan sa bawat bansa. Pag sinabing ambassador ng Amerika, ambassador ng Pilipinas, no? Ibig po sabihin sila po ay mga tagapagpakilala. Representative, wow! Representative ng isang bansa. Pero sabi rito, we are ambassadors of Christ. Si Kuya Raymond pala ay
tagapagpakilala, no? No? Pambira si Kuya Raymond, representative ni Kristo. Parang nakakaliit, ano? Parang ako? Parang ano no? Ako? Representative? Ibig sabihin representative, no? Para mahayag yung yung bansa, ikaw yung tagapagpakilala o representative. Ang matindi nito, representative ka ni Kristo. Parang nakakahiya, no? Parang kinikilabutan ako dun. Parang ako, andiyan pa ho ba kayo mga kapatid? Ganyan ho katindi ang kalalagayan nyo sa Panginoon.